Ang kinahiligan lang ni Mister, pinagkakitaan ni Mrs. Follow for more. Ang kanilang produkto, crayfish. Ayan. Pwedeng alagaan bilang pet. At pwede ring lantakan. Pero hindi lang kaakit-akit ang lasa at itsura ng crayfish. Pangmalakasan din ang kita. Aabot ka talaga ng 6 digits in a month. Kung masipag kang magbenta and mag-posting. Lahat yan mula lang sa puhunan na 750 pesos at mahabang pasensya. Hindi yan lobster, hindi rin sugpo o ulang. Pero ang lasa ng crayfish, mas malinamnam. Para siyang pinaghalong crab na may hipon, tas mas mataba siya sa kanila kasi mas malaman, ganun. Interesting po yung lasa. Simple pero may pagkasosyal yung dating. Mas earthy yung kanyang lasa. So, hindi siya nakaka-overpower pero alam mong babalikan ng lasa. Naglalaro sa 2,500 to 3,000 pesos ang presyo ng 1 kilo ng crayfish. Kaya hindi araw-araw makikita sa hapagkainan. Kaya ang ilan, inaalagaan ng mga ito bilang pet. Tulad ng Mr. Nigel na si Ronald noon. Pinagawa ko tong pan para tambayan lang. Ang unang nakalagay dyan ay koi. Tapos nilagyan ko siya ng tilapia. Then napansin ko na namamatayin ako ng mga alaga. Na-browse ko sa social media, nakita ko doon na may crayfish. Madali daw alagaan. Pwede mo siyang iwanan lang eh. Kahit yung mga tuyong daon ng saging, pwede mong iwan doon. Kakainin nila yon. Naglabas lang ng 700 pesos si Ronald para makabili ng 3 pirasong crayfish. Isang male at saka 2 female. Kaya siya tryo. Bumili rin ako ng ref tub, 50 pesos sa junk shop. Makalipas ang 2 buwan, napansin daw niyang buried o buntis na ang isang female crayfish. Pero ang pagkakaroon sana ng craylings o mga anak nito, napurnada bigla. Napapadami yung aking chicken feeds. Pag sobrang dami na nilagay mo pala, tapos hindi nila naubos, parang napopoison yung tubig. Nagkakaroon ng ammonia, mas mataas. Namamatay nga yung mga craylings gawa ng sa water quality. Inaral ko itong pag-aalaga ng crayfish, like 6 months trial and error. Kalahating taon ang inabot para makagawa sila ng sistema para masigurong kalidad ang tubig ng kanilang mga crayfish. Ito yung DIY filter namin. So ang ginagawa nito, hinihigop niya yung tubig na galing dun sa pond, papunta dito sa first na container. Meron siya mga Japanese mats kung anong pwedeng i-filter. Tapos dumediretso siya dito. Then pupunta na siya pabalik dun sa pond. Malinaw na siya. Kapag lalaki, ganyan. May cloner ayun na, orange. Dahil sa hilig ni Ronald sa crayfish, pati ang kanyang misis na si Jel, naging interesado na rin. Siya naman nandito sa bahay, tinuro ko sa kanya kung paano mag-alaga, na-enjoy naman niya. So yun, dire-diretso na. Nagko-content lang siya, akong cameraman. Ilan daw ba ang craylings na makukuha sa isang buried? Iba-iba kasi yung bilang. Depende ito sa size ng female crayfish. Ang pagtaya ng mag-asawa sa produktong hindi uso, kinagiliwan naman ng mga tao. Kung titignan mo sa loob, ayun, may patusok siya. Nung nag-live ako from there, nakita ko na ang taas ng views, maraming nagtatanong, ano ba yan, ganyan, shrimp ba yan, crab ba yan, ganyan. Parang doon ko na-determine na okay pala to sa tao. Sa mga nag-iisip na mag-breed, Unti-unting lumago ang followers ni Jel sa kanyang profile. Kasi sa pagpo-post ko, doon siya nakilala, doon ako nagkaroon ng network, doon ako nagkaroon ng mga possible clients. Doon din ako nakaisip na gumawa ako ng group namin. Kasi since here sa Quezon, wala pa talaga kasi ito eh. Doon kami nagpo-post, nagsishare ng ideas, nagba-buy and sell, nagsaswap, ganyan. Kung dati ay sa mga sirang ref lang nakalagay ang kanilang mga alaga, ngayon nakapagpagawa na sila ng concrete ponds. Ito yung bago naming pond na pinagawa. Ginawa namin siyang 3 para hati. Dito yung mga craylings, crayfish na maliliit pa. So mga 2 to 3 2 to 3 inches para pinaka-grow out pond namin to. And then, itong gitna namin, ito na yung breeder. Mga malalaki na talaga, mga 6 to 7 inches, 7 to 8. Ito pa lang din ang aming inaalagaan. Australian Red Claw kasi ito pa lang din ang approved ni before na alagaan dito sa Pilipinas. Sa pag-harvest, pwede kasi siyang ibenta ng craylings lang,
yung mga maliliit pa lang. Tsaka tarayo, depende kasi may size kasi yun, kung anong size, yun din yung presyo niya. Merong mga 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. Depende talaga sa size ang presyo. Sa pangatlong pond naman, pinakapumapaldo ang mag-asawa. Dito kasi matatagpuan ang rare na klase ng Australian red claw na crayfish. Rare ang tawag sa kanila kasi orange dahil sa color. Parang luto na sila, kumbaga. Naibebenta nila ang isang pair ng rare crayfish mula 3,000 hanggang 4,000 pesos, depende sa laki. Dito mas mabilis mag-ROI. Kaya nakakahinayang kainin. Kasi nga, mahal siya. Ito na yung pwedeng pet mo na lang. Kasi konti pa lang yung nakakapag-breed nito eh. Mas mainam namang gawing pagkain ng ordinaryong klase ng crayfish. Linigay sa amin siya ng with salt para mawala yung mga, syempre, nasa ilalim sila, di ba? Maraming lumot na nakadikit. Magluluto tayo ng ginataang crayfish na may kalabasa at pako. Itong crayfish, parang katulad din siya ng, ng hipon. Pangit yung kapag masyadong maraming kulo, di ba dumidikit yung balat? So, mas maganda na pakuluin lang din natin siya, tapos hanguin natin. Malinamnam siya compare sa hipon at alimango. Mas masarap siya. Mula sa pagbebenta at pagkukontent, nakapagpatayo na sila ng sariling cafe kasama ang kapatid ni Jel na isa namang chef. Pwedeng tikman sa kanilang cafe ang crayfish pasta mula 300 pesos. May naa-add po na sweetness po yung crayfish dun po sa pasta. Ang nagko-complement naman po siya dun sa tomatoes po. Ang 750 pesos na ginastos para lang sana sa libangan, binago ang kanilang buhay. Gawin mo ng hobby. Huwag mo nang isipin na pambenta agad, negosyo. Hobby muna, mag-enjoy. Pero take note mga kanegosyo, kailangan din talagang maging pasensyoso. Parang sa lahat naman ng agriculture, hindi talaga siya na pagkatanim mo, aanihin mo agad, di ba? So, kailangan mo maghintay talaga ng mga months or years. Ang 6 digits na kita kada buwan, kaya raw ma-reach ng dahil sa crayfish. Naging financially independent ako. Nagkaroon ka ng sariling negosyo, ng sariling pagkukuhaan ng pera, nang hindi ka nakadepende sa asawa mo. Kaya mo namang kumita kahit nasa bahay ka lang, kaya mo kumita kahit nanay ka na, kaya mo kumita kahit hindi naman ganun kalaki yung ilalabas mong pera. Yan ang matalino at maabilidad na misis.